Nandito na naman tayo mga kapatid. Unahin natin ngayon kagad yung yung mga datihan. Yan. At yung mga bago pa lang. Ngayon mga kapatid ay nasa taon na tayo ng 2026. 2026 na tayo. Taon dito sa ibabaw ng lupa dahil yan yung nakatala mga kapatid. May listahan tayo taon-taon kung anong taon na. At kung ilang buwan na tayo ngayon, at anong pitsa, at kung ilang linggo, anong araw, anong oras. Di ba, kumpleto? Magsimula sa kung ilang taon, kung ilang buwan, kung ilang araw, kung ilang oras, ilang minuto, ilang segundo. Di ba? Simula sa kaitaasang bilang pababa. Pinakamataas na bilang mga kapatid, maniwala man kayo hindi, 1. Yung pinakamataas na bilang. 1. Sabi sa English ata, 1 ata, Kastila yun eh. Sa Tagalog, 1. Yun yung pinakamataas na bilang. Naniniwala kayo? Hindi. Akala nung iba ay billion ang pinakamataas na bilang. Yung pinakamababang bilang, yung napakaraming bilang, yun yung pinakamababa. Dahil ang pinakamataas yung nangunguna. Yung number 1, yung pinakamataas sa lahat ng bilang. Kaya ang pangalan ng ating Panginoon, ngayon ay 1 dahil siya ay number 1 sa lahat. Ayan ay isa sa topic natin ngayon. May mensahe na naman tayo. Ngayong January 10, araw ng Sabado, mga kapatid. Taong 2026 na inuulit ko sa inyong sabihin. Sa inyo na mga palaging nakikinig at ganun din yung mga baguhan pa lang, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, mga kapatid. Walang pinipili ang ating Panginoong si Isaw Ama. Kayo ay makinig kung kayo ay may pangdinig na dapat ipangdinig. At sinisigurado yan ng Espiritu Santo. Walang pinipili, mga kapatid, na ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, sa pakikinig kasi nagkakaroon tayo ng kaalaman, nagkakaroon tayo ng pangunawa. Di ba lahat naman ng nagiging marunong ay nagmula sa pakikinig? Tama ba tayo o mali? Kagaya ng pagkasugo sa akin, mga kapatid, itong lahat ng ito sinasabi ko sa inyo ay walang nagturo sa akin sinumang tao. Ito ay naririnig ko araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Na binubulong sa akin ng Espiritu Santo. Malumanay na tinig, mga kapatid. Alam niyo, yung hindi ko makakwenta eh. Yung isang bigkas lang ng salita ng Espiritu Santo, napakaraming kapitulo at bersikulo sa Biblia, mga kapatid. Isang bagsak lang ng salita. Ganun tindi yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ayun, kanina, alas 7 tayo, no? Isang bagsak ng salita ng ating Panginoong si Isaw ang sa atin, mayroong naibigay sa atin na pang-5 Sabadong mensahe. Ganyan, naibigay sa atin. Ngayon lang, ito lang araw at oras na ito. Araw ng Sabado at yun nga. Natapos natin, 2 oras kong sinulat yung 1 segundong salita ng ating Panginoong si Isa na dumating sa atin. 2 oras kong sinulat. Tinuturo niya sa akin kung saan ko mababasa sa banal na kasulatan upang inyong lubos na maunawaan, mga kapatid. Kaya palagi natin binabanggit yan.
ang may pakinig na dapat ipangdinig dito sa palatuntunang ito ay makinig. Dahil mga kapatid tatlo lang na bagay ang katayuan o kalagayan ng tao dito sa sanglibutan. Yan yung pagpipilian natin, mga kapatid. Ang unang-una, sa diretso, umatuwid. Ang pangalawa, yung kanan. Yung pangatlo, yung kaliwa, mga kapatid. Saan mo gusto doon? Ikaw, kapatid na nakikinig, saan mo gusto doon? Diretso, kanan o kaliwa? Sa inyo mga nakikinig, mga kapatid, alam nyo na ba kung nasaan yung kaliwa? Hindi naman to bago sa ating palatuntunan. Palagi natin nababanggit ito ng mga nakaraan, di ba? Kung ano yung kaliwa at kung ano yung kanan. Yung kanan kasi ang naririnig ko, binabanggit nila na yung makakaliwa, ang itinuturo, yung mga mapanghimagsik. Tapos yung ano naman, pambihira yung bumabanggit ng kanan. Yeah? Sa akin nyo lang siguro naririnig yung karamihan, kalimitan ng kanan. Dahil utos sa banal na kasulatan, mga kapatid, huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Diba? Kaya tama, kung sino yung nagdidesisyon na gusto niya sa diretso, mabuting gawain yun, mga kapatid. Yun yung isa sa pinaka-special na gawain. Yung piliin mo na ikaw ay maging sa diretso dumaan. Yun yung isang napaka-special na gawain sa ibabaw ng lupa. Yung tayo ay lumakad sa matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, diretso. At ibig sabihin ng diretso ay yung gawain wala kang makitang kalikuan. Ibig sabihin mabuti. Gawain mabuti. At isa lang ang gawain mabuti, yung pagsunod sa utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Yun lang, mga kapatid. Dahil ngayon nga na naman, mga kapatid, kita niyo yung mga nangyayari. Palaging konektado yung ating mensahe na inihahandog sa inyo. Palaging may kaugnayan sa nangyayari dito sa lupa. Yung mga mensahe na ating binibigay sa lahat. At ito galing sa langit ng mga langit, mga kapatid, itong mensaheng ito. Ibinaba niya dito sa lupa. Kung ano ang nangyayari dito sa lupa, kaya ganito yung mensahe ngayon. Diba? Ilan yung anong tawag doon? Anong buwan ba ginagawa yung sinasabi nilang translation ba? Translation ba yun? Yung paglilibot nung Diyos-Diyosan? Translation? Ang tawag doon? Nakita nyo, napanood nyo ba yun ngayon? Hindi pa rin. TikTok siguro. O yung mga kwan. Ganyan nyo, headline niya, yung paglilibot ng Rebuldo, yung pahalik na sinasabi nila. Di na panood? Tayo lang natin nakakaalam na pala. Pero tayo, kung hindi nyo man napapanood, at least, nandito naman ako nagpapaalala. Di ba? Nandito pa rin, palagi ka nagpapaalala. Una sa balita tayo mga kapatid. Pabantay tayo Dahil tayo ang tinawag ng Ama na mata ng Panginoon. At ito 7, mga kapatid. Pakaramdam ko, nag-iisa lang ako. Pero itinayo noong 2017 hanggang ngayon, 7 nakalista. 7 mata. Diyan nagsisimula ang kwan. Ito yung panghuling diyan nagsisimula ang pagwawakas ng sanglibutan sa pamamagitan ng 7 mata na yan. Kwan
ah, late na ano yan. Yung mga huling mensahe ito, matagal na eh, baka 2018 siguro yan. Yung 7 mata ay dito magaganap ang kagalitan ng Panginoon. Yung translasyon, di ba mayroong may tinawag, may tinatawag. Dahil kahapon nga, 3 beses akong manood ng balita sa loob ng isang araw dahil nagkaroon ng mga kunang. Pina-open na naman ng ating Panginoong si Isa yung aming maliit na television na pinapanoodan ng balita. Dahil may connection nga eh. Konektado sa mga nangyayari dito sa lupa, yung mga mensahe na binibigay sa atin ng ating Panginoong si Isa. Para tayo may makita o malaman ng mga nangyayari ngayon dito sa sanglibutan ay kaugnay sa utos ng ating Panginoong si Isaw. Meron yung tinawag kahapon na banal daw na misa. Banal na misa. Hindi ko natanda kung anong pangalan ng pare na yun. Na ang iminimisa naman niya yung patungkol dun sa sa mga kurap. Yung mga sinabi noon ng ating presidente noong November ata yun, na marami ang sabi nila yung Pasko nila ay marami ang papasko daw sa kulungan. Ay isa lang yung nakuha, sabi marami. Kaya marami ngayon yung nagko-comment, ba't hindi natupad yung pangako ng presidente? Sabi, dahil maraming mga kurap, hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman yung nangyayari ngayon. Sabi sa Facebook ay viral na nangyayari ngayon, yung nakawan na yan sa mga pundo-pundo na yan ng ating bayan na dapat i-apply sa ating bansa para maprotektahan tayong mga naninirahan dito sa ating bansa sa pagdating ng mga sinasabing kalamidad. Di ba? Yan ang sinasabi nung pari na banal daw na misa. Sabi, meron dyan na dapat na sanang bumaba ay hindi bumababa kahit alam na nilang sila'y pahirap na sa bayan. Yun yung minimisa nung banal daw yun na misa. Alam na daw na pahirap sa bayan. Hindi niya naunawaan yung kanyang sinasabi. Yung bang pagsamba sa Diyos-Diyosan, paghila ng rebulto na yun, may tali pala yun, may lubid, ang dahil humihila. At yung hinihila, marami naman nakasakay. At nandun yung rebultong itim na yun ba'y karapat-dapat na gawin? Ang dapat gawin ng ating kapwa ay magpakabanal, mga kapatid. Ikababanal ba ng tao yun? Nasasamba ka sa Diyos-Diyosan. Kaya sumasamba sa Diyos-Diyosan ay mapapahamak, mga kapatid. Diba? Yun yung sinasabi sa Biblia nun. Bago mong sitahin ang puwing ng iyong kapwa, tingnan mo muna yung nakatakip sa iyong mata. Hindi makita yung sarili niya dahil yung nabubulag din sa kanyang katayuan dahil siya'y papa at ang tatay niya. Diba? Atulan yun yung sinasabi ko, mga kapatid. Ngayon, inuunahan pa niya yung batas ng Ama. Alam niyo, mga kapatid, kahit ganyan-ganyan lang ang batas dito sa ating bansa, yan ay kagustuhan ng ating Ama. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya yan ay nagaganap dahil din sa kagustuhan ng ating Ama. Huwag natin pangunahan yung dahil ang ating Ama ang magbababa dyan. Sa sinasabi ninyong mataas na hindi ka dapat tumayo doon sa itaas na yun. Dapat bumaba. Ang ating Ama ang magbababa dyan. Kahit anong pilit nating kararali, pag hindi pa itinakda ng Ama ang mga yan na ibababa, hindi yan bababa, mga kapatid. Dahil ang ating Ama
ang nagbababa at siya rin ang nagtataas, mga kapatid. Niniwala ba kayo doon? Ayan. Kaya sa mga tao na nalalaman ng utos ng ating Ama, eh, mapapabuntong hininga ka na lang sa ginagawa ng translasyon na yan. Kung alam mo ang buong kautusan. Itong inyong maliit na lingkod, mga kapatid. Palaging nakakaramdam ng pag-aapura. Dahil gusto ko, kung ako lang ang masusunod. Yung gusto ng Ama na mangyari, alam kong maganda yung gusto ng Ama na mangyari. Dahil babaguhin lahat ng bagay, lahat ng masasama aalisin. Lahat ng mga makasalanan malilipol. Di ba napakaganda nun? Wala nang masama, wala nang makasalanan. Napakaganda ng lupa pag ganun, mga kapatid. At yun ay gusto ko nang mangyari anumang oras, mga kapatid. Apurado tayo dyan. Gusto nating maranasan yan. Gusto nating pumwisto doon sa lupa. Nababagsakan ng pangako ng ating Ama na doon ay walang makasalanan. Wala dong nang aapi. Wala dong nang lalamang. Wala nang ang makasalanan. Wala dong masama. Mga leon nga doon at tigre magiging kalaro ng mga bata. Yung napakagandang lugar yun, mga kapatid. At hindi mararating ng kahit sino yan pag hindi tumupad sa buong kautusan, mga kapatid. Tuloy mo, huwag kang gagawa ng rebulto na yung sasambahin utos sa Biblia. Ayan yung ginagawa na naman. At inagahan daw ngayon, dahil January pa lang ngayon, mga kapatid, ginawa na. Nag-aapura talagang mapahamak ang sanglibutan. Dahil sa bawat paggawa mo ng kasalanan sa araw-araw, yan ay dagdag kaparusahan, mga kapatid. Ilan yung na-hospital din sa translasyon na yan kahapon 300 na mahigit na 300 may isa pa nga na itala na namatay na natapak-tapakan natin. Nadaganan. Basta may isang namatay. Hindi ko alam kung may nadagdagan pa dahil hindi ko matagalan na panoorin dahil yung tao, kala mo'y alon na gumaganong-ganon. Pag humilig yung isa, hilig sila lahat dahil magkakadikit Walang walang na doon, walang anong tawag doon, yung walang masilan na doon. Parang lahat ay dugyot yung labas doon Diba? Mga babae talaga, sisiksikan, banggaan. Diba? Ang samang pakinggan, panoorin. Wala nang tinatawag na delikadesa na wala na doon. Kung ano yung mga mabangga dyan, kung ano yung mga makapa dyan, walang problema. Diba? Kung isipin natin ng Panginoong si Esau, Ama, hindi ganun yung ginawa niya nung nandito sa ibabaw ng lupa. Walang ganun, mga kapatid. Kung bakit yung sa rebulto ay ginagawa nila ang ganito. Ngayon, ang isang dyan, ang isang ating napuna dyan, yung ginawa ng pari, nasabi ng banal na misa, na inaapura niya, pinangangaralan niya yung dalawa yung pinapatamaan niya dun Yung tinutumbok ng batas na may mga kasalanan na nagtatago hanggang ngayon. May pangalan na yun yung nagtatago na yun. At kahapon nga hindi ko matandaan kung 9 o 12 mga luxury na sasakyan yung kinulikta sa kanila. Nasabi nung iba nung bandang hapon hindi man daw nakapangalan doon sa kanya. Ewan ko kung anong maging resulta noon, mga kapatid.
mga bulletproof na mga sasakyan, mga service na bulletproof. Ayun, nagtatago yung may kaso na yun at hindi makita. Yun yung sinasabi ni ano, na hindi daw bumababa. Aba hindi na nga makita. Hindi pa bumababa. Pag sinabi hindi bumababa, di nandun sa taas, kitang-kita mo. Diba? Hindi na nga makita kung nasa nagtatago eh. Ibig sabihin, nakababa na. Nagtatago nga eh. Makakatago ka ba kung nandun ka sa taas? Daling hanapin pag nasa taas. Tingalain mo lang, kita mo na. Diba, mga kapatid? Ngayon, pinapangunahan nung nagmisa, yung ating batas, pinangaralan yung batas dahil mabagal daw. Lumalabas na mabagal dahil hindi bumababa. Yung nasa itaas. Wala namang karapatan ng sinong tao na magpababa nung may mga tungkulin sa gobyerno, kundi yung pinakamataas din sa gobyerno, kundi yung ating presidente, siya rin may karapatan. O kagaya nung ginawa ni nung presidente ng Amerika ngayon. Siya ata yung itinuturing ng buong mundo na pinakamayamang bansa, yung Amerika, yung presidente ng Amerika. Kaya may hinuli siya na presidente rin ng isang bansa. Diba? Kaya magagawa ng presidente, ano lang gusto niya sa kanyang bayan. Kaya pinapangunahan nung nagmimisa, akala niya siya pinakamataas. Kasi babaw ng lupa. Pakinggan yung mabuti mga kapatid. Dahil ang batas dito sa lupa, wala nang tataas dito sa lupa. Ang mataas lang sa batas ng lupa ay yung batas sa langit, mga kapatid. Yung mga utos ng ating Ama. Yun ang mataas na batas kaysa sa batas dito sa lupa, mga kapatid. Batas yun sa langit eh. Mataas yun. Ngayon, kung sino man ang nangunguna, gustong pangunahan ang gobyerno, hindi naman natin lubos na pinapanigan ng ang batas ng tao. Papanigan lang natin dyan yung mga nagpapatupad ng tapat sa batas ng tao. Dahil hindi lahat na nagpapatupad ng batas ng tao ay ginagawa ng tapat, mga kapatid. May mga lisya na batas ang tao na napupunta lang yung tinatawag nilang katarungan sa kanilang sinasabing mga pinsan. Ayan. Sabi sa Ilocano, kabagyan. Kabagyan ko gayam datoy. Bibit-bitin yan, alagaan yan. Kung sila ay malakas dun sa gobyerno. Ayan. Sinasabi ko yan mga kapatid dahil nangyari sa akin. Nangyari sa anak ko. Hanggang ngayon nakakulong. Dahil yung nagbitbit na nagdala doon, sabi nila, pamangkin daw, kabagyan ka pa hilain. Yung mismo nagbitbit ang nagsabi sa akin na si kabagyan yun. Kaya kabagyanan. Pero tandaan yung mabuti, sa batas ng ating Ama, walang magulang, walang kapatid, walang anak. Pag hindi ka sumunod sa kanyang utos, damay ka sa paparusahan. Kaya mapalad yung mga nagpapatupad ng batas na umaayon sa utos ng ating Panginoong si Isao Ama. Dahil mapalad din ang batas ng tao dahil may basbas ng ating Panginoong si Isao Ama, ang batas ng tao. Kaya ang kumukontra dyan ay talagang mahihirapan, mga kapatid. Mahihirapan at pahihirapan yung kukontra sa batas ng tao. Kaya nga lang, pakiusap lang natin sa batas ng tao, gawin ninyong matuwid sa paningin ng Ama. Kasama niyo ako dyan. Pero paglihis sa paningin ng ating Ama, maghihiwalay tayo dyan. Hindi ako kasama ng mga liko. Hindi ako kasama ng kaliwa. Hindi rin ako kasama ng kanan. Kasama lamang ako ng mga diretso. Ibig sabihin, kung ano ang utos ng ating Ama, nandun ako. Dahil iyon ang nag-iisang matuwid at diretso, mga kapatid. Kaya kung gusto mo akong makasama,
Hanapin mo ako kung nasaan yung diretso at matuwid, mga kapatid. Pagpapalain ka ng ating Ama pag nakita mo ako. Nasabi ko sa iyo ang totoo. Dahil panahon ngayon ng ating Panginoong si Isaw Ama. At ako ang inaalalayan niya dito sa panahon ito. Kita nyo yung mga kumukontra sa utos ng ating Ama. Unahin nating basahin yung Kolosas 1:9 hanggang 17. Mahaba ito, mga kapatid. Patungkol ito sa mga nangyayari ngayon. Pinangungunahan ng iba ang mga batas na itinakda na siyang binasbasan ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kolosas 1, tingnan natin. Kolosas 1. Hebreo. Roma. Ito naman, naalala ko na naman yung kailangan mayroon talaga akong taga-buklat ng Biblia sana. Kagaya nito. Dito tayo nag-uubos ng minuto. Nasaan na si Kolosas? Filipos. Santiago. Wala, nung bago pa lang ito, madali kong makita dahil itong yung mga marka yan. Natanggal na yung iba eh. Ayun. Tagpuan na rin natin, mga kapatid, yung Kolosas kasi saka yung Korinto ay isa yung parehas yung tawag yung nickname niya. Palayaw. CO. Kolosas 3, anong tawag niya? 1:9. 1:9 hanggang 17. Markahan natin para alam natin saan tayo aabot. 1:9. Ayun. Parang mahaba pero maikli lang naman kung ating titingnan. Tingnan niyo, mga kapatid, patungkol ito sa mga kumukontra sa batas ng tao. Basahin na natin. Kolosas 1:9 hanggang 17. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kaniyang nilalang, tama ba? Sa kaniyang nilalang
ang lahat ng mga bagay. Naunawain niyong mabuti mga kapatid. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, na maging mga luklukan o pagsakop o mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Kita nyo? At siya ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Kita nyo mga kapatid, yung lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yung mga bagay na nakikita at hindi nakikita, di ba? Nandito mga kapatid. Mga bagay na hindi nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan. Luklukan, yun yung mga upuan ng mga presidente o mga hari o mga pagsakop o yung mga mananakop na yan o mga pamunuan, lahat ng pamunuan, mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Ito nyo mga kapatid. At siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Kita nyo. Tapos na ba? 17. Yan. Yan yung isa na dapat nating pakatandaan. Huwag nating pangunahan ang batas kung sino yung mabababa o ibababa. Di ba? Tingnan nyo yung mga nangunguna sa batas mga kapatid. May nangyayari ba? Kagaya nung mga yung dahil doon sa manok, sa mga sabungero na yan, matagal ng reklamo yan. Panahon pa ni Digong yan. Diba? Presidente Digong. Ay, mga reklamo na yan, mga agrarally. Pero hindi mo mautusan yung gobyerno eh. Diba? O, tingnan nyo, dumating yung panahon at oras, ay may taong lumabas na nagbulgar kung sino talaga ang may kagagawan. Diba? Kaya ang ating ama ang maglulutas ng lahat ng problema ng tao. Huwag lang natin pangunahan. Umayon na lang tayo sa kung ano yung gusto ng ating Panginoong si Isa. Kung ano yung nangyayari, huwag na natin kontrahin. Ayunan na lang natin. Dahil yun ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Diba? Nangyayari yun dahil sa kanya. Diba? Katulad ng nangyari sa akin, mga kapatid, nagtaka rin ako. Bakit ako'y ginapos ng mga kaliwa? Ako'y pinagbantaan ng mga kanan. Pinagbantaan. Ako daw may tinatagong baril. Ng mga kanan. Ay pinapakuha sa akin, pinalalabas sa akin ng mga kanan na yan. Diba? Kasi kukuha ng baril, kako sa kanila, kahit ilgan nga, hindi ko alam eh. Gamitin yung pa kaya sinasabi lang baril. Pinagbantaan nila. Babalikan ko kayo. Babalikan kita. Ihanda mo na yung baril. Pag hindi mo binigay yun sa amin, yung buhay mo ang kukunin namin. Yun yung pagbabanta sa akin ng mga kanan. Tapos nung dumating naman yung mga kaliwa, ay sabi nila ako dahil kanan. Sit daw ako ng kanan. At maraming mga ilang tao dito na nagpapatunay na wala naman silang katibayan. Ako daw ay asit ng kanan. Wala naman silang katibayan. Kaya mga kapatid, tinanggap ko na lang sa ating ama dahil yun ang nangyari sa akin dahil sa kagustuhan din niya. At yun pala ay nakasulat na kailangan mangyari yun sa anak ng tao.
Yan ay palagi nating binabanggit sa ating mensahe, lalo sa ganitong araw, na ako yung ginapos ng mga kaliwa. Mapanghimagsik kasi ang kaliwa eh. Ginapos nila ako. Ako daw ay asik ng kanan. Yan, palagi natin binabanggit yan. At yung mga nanonood dyan, nakikinig parati ng programang ito. Makinig kayong mabuti dahil ito ay hindi kapani-paniwala. Dahil ito ang totoo. Ang totoo kasi hindi kapani-paniwala mga kapatid. Ang pinaniniwalaan ng sanglibutan, yung mga kabulastugan. Hindi sila naniniwala sa katotohanan dahil ang katotohanan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Isa. At ito ay galing doon, mga kapatid. Pinumuna ako. Binabawalan naman ako ng Diablo magsalita. Pero hindi siya masusunod dito, mga kapatid. Mainit na tubig yun, mga kapatid, ininom natin. Ay pinapakati ng Diablo yung lalamunan ko para huwag lumabas yung busis ng ating Panginoong Sitawa na ibinigay niya sa atin. Ayun, sino yung mga kumukontra? Yun yung kalaban ng ating Panginoon. Dahil itong nangyayari ngayon, kagustuhan ng ating Ama, pinasabi ko sa inyong lahat. Kagaya nitong nasa akin ngayon, ini-apply ko sa lahat. Kagustuhan ito ng Ama. Ito'y para din sa lahat, mga kapatid. Ito'y mula sa Ama. Para sa lahat. Ito pa. Tingnan nyo. Basahin natin sa Roma 13:1 hanggang 14. Roma. Hindi mo naman akong pahirapan. Ayun. Roma 13. Ito yung mga patunay, mga kapatid, na ang mga nangyayari sa sanglibutan ay dapat sanang ayunan ng tao. Para wala yung tinatawag na himagsikan. Dahil nakasulat naman talaga sa Biblia, sa banal na kasulatan kung ano talaga yung mangyayari sa lupa. Ngayon, pag ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan at binigyan ka ng ating Ama ng pangunawa, isa ka sa hindi kumukontra sa mga nangyayari sa sanglibutan, mga kapatid. Umaayon ka na lang kung ano yung nagaganap. Hindi mo pwedeng, sabi sa Ilocano, mga mabalin nga saratain. Di kaya't ti ang mga mapasama. Mamati kayo ti kasjay. Mabalin mo kad saratain, ti kaya't ti ang mga mapasamak ti lubong. Antay kontrainin, kakabsat. Agulimik taylatan. Na ulimik nga sursurutin itibilin ti Ama. Daylatan. Pakita mo na lang kung ano inuutos ng Ama. Ano man ang nangyayari. Kung ano yung utos sa bawat isa sa atin, yun na lang ang gawin natin. Kung mayroon man doon nag-aaway, nagkakagulo, ano yung mga dapat natin gawin? Pag ganun nangyayari. Huwag na tayong papagitna. Hayaan na lang natin sila. Dahil nagsisipag-away, nagsisipag-gulo, ay yung mga makasalanan, mga kapatid. Dahil yung mga mabubuting tao, yung inuutosan ng ating Panginoong si Isama, yan na hindi nakikipaggulo, hindi yan nakikipag-away. Ayaw niya ng kaguluhan, mga kapatid. Kahit pinipilit silang guluhin, iniiwasan ng mga yan.
Yung mga nanggugulo na yan. Kaya na hindi napapansin. Nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Sabi sa Ilocano, hanga man nagpasyar nga tao. Managpasyar ka ngamin, ado ti masagap mo. Hanga nasayaan. Madamdaw may ramang kan. Sabihin ng ibang nakikinig, depende Sabihin ng ibang nakikinig. Di dapat lang, no, managpasyar ka, iwarwaras mo di sa uti ama. At tanuhan mo maaramid di, di, ang kalatang paspasyari. May mayat iya, dakalatan, vlog kalatan. Dakalatan ito yung niktibala, ibagam latan, yung tikwan, Facebook account mo, ipasam latan, i-upload mo. Ado pa iti makakita, makabuya, makangit. Kaya dyan bilin ti amat importante, kakabsat. Naramidin tayo. Awan sa bali. Iso ti sarukod tayo, tinaldaw-aldaw. Kasasabihin ninyo ba't yung anak mo ganun nangyari? Tanungin nyo sila kung ba't ganun nangyari sa kanila, mga kapatid. Sila ang tanungin nyo, hindi ako. Dahil ang pinapagawa ko, hindi nila ginagawa. At yung pinapagawa ko, siyang pinapagawa ng Ama sa atin. Bakit ganun sila? Sila ang tanungin nila. Ano yung mga ginawa nila? Diba? Mahirap yung magsasabi ka kung anong nangyari doon sa isang tao. Ay yung tao naman, buhay. Pwede mong lapitan, sabihin mo kung ano yung nagawa nila. Ito yung isa pa na dapat nating pagkukulan ng pansin. Ganito kasi yung ginagawa ng mga likod ng ating Panginoong si Isawa Man. Yung nakasulat sa Roma, anong pagkabanggit kanina? 13:1 hanggang 14. Itong mahaba. Tinapos. Wala, ito, kabuuan. Roma 13. Basahin natin. Ito, mga kapatid. Paniwalaan nyo man o hindi. Importante nakarating sa inyo. Kung kayo nalalabuan sa sitwasyon ng inyong pamumuhay, ito yung ilaw, mga kapatid. Yung magpapalinaw o magpapaliwanag ng inyong daraanan. Ito programang ito, mga kapatid. Basahin na natin yung Roma 13:1 hanggang sa 14. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Itong salitang ito. Ano ba yung mataas na kapangyarihan na pagkaalam natin, mga kapatid? Sa ating barangay, ano yung sumasakop sa atin? Diba? Sakop tayo ng kapitan. Diba? At yung barangay, ano ang umaandar sa barangay? Diba, mayor, mga kapatid? Ngayon, ano yung nakaka-under sa mayor? Diba? Paangat yan ng paangat eh. May kanya-kanyang label yung katungkulan, mga kapatid. Yung kapamahalaan na sinatawag dito. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Yung kapangyarihan, kapamahalaan, katungkulan, yun. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Di ba? At ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ganun, nakakatakot palang pumunta sa pamahalaan. Diba? Maganda itong topic na ito, mga kapatid. Tuloy natin.
sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig bubang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Mawawalan ka ng takot sa may kapangyarihan. Kung gagawin mo yung kagustuhan ng may-ari ng kapangyarihan, at ikaw ay magkakamit ng kapurihan sa Kanya, pupurihin ka niya. Pag ginawa mo yung gusto ng kapangyarihan. Unawan nyo? Sa 4, sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng taba, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga't dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Tuloy natin. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, maliban na mangag-ibigan kayo, sapagkat ang pag-ibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya. Ayan. Huwag kang papatay. Yan, di ba yung mga bagay na yan, mga kapatid, may kaparusahan sa batas yan eh. Pag nangalunya ka, may magreklamo, ay delikado ka. Yan, may ganyan, may mga ganyan sa atin, di ba? Yung karamihan, na ata, nag-a-abroad, may asawa. Ha? Dahil doon sa pamilya, kaya nag-abroad. Para makatulong sa pamilya sa asawa. Aba, ipagbalik mga kapatid. Iba yung babalikan, hindi yung asawa niya. Yun yung isang sinasabi dito, huwag kang mangangalunya. Yun, lumalabas, pangangalunya yun, kapatid. Dahil may asawa ka, ba't pupunta ka sa iba? Alam niyo kung anong parusa dyan. Hindi ka man maparusahan ng tao dahil walang magrireklamo sa'yo, ang ating Panginoong si Isaw Ama ang paparusa sa'yo. Dahil lahat ng gawaing masama yan ay kasalanan at lahat ng kasalanan ay may itinakdaang Ama na kaparusahan. Yan yung laganap na nangyayari ngayon. Mag-a-abroad kuno dahil mahirap ang buhay para makatulong sa pamilya at matulungan yung asawa kung may asawa. Pero pagbalik, naku, ilan na? Dito lang sa lugar na ito, lugar namin dito sa Baggaw. Ang dami. Ang daming ganun. Nangyayari. Ha? Basta sabihin na lang natin madami, huwag natin pangalanan. Pero kung re-request yung pangalanan natin, pwede rin. Dahil bawal dito yung magtatago ng kasinungalingan. Dapat dito ilabas ng lahat. Mabuti at masama, ilabas. Para malaman ng tao kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat sundin, mabuti ba o masama. Mamimili na lang tayo doon, mga kapatid. Kaya lahat ngayon, mabuti at masama, nakaluwa lahat yan. Nakalabas lahat.
Bahala ka na lang kung ano yung pipiliin mo. Meron natang naglalaban. Dumadagundong yung paligid. Oh. Huwag mangalo niya, huwag kang papatay. Di ba? Buti pa nga itong mga pumapatay, madaling makalabas, mga kapatid. Pero pag nangalon niya ka, nakaalam ka na hindi mo asawa, ay merong parusang habang buhay. Huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili. Alam niyo mga kapatid, yung may isa tayong may isang binanggit sa atin kanina yung Espiritu Santo habang tayo naghuhugas ng paa, kamay, na ang ating Panginoong si Isaw, Ama, hindi naman siya nag-asawa. Diba? May nalaman ba kayong asawa ang ating Panginoong si Isa? Ang pangalan niya ay Jesus noon. Pero naglilingkod siya sa ating Panginoong si Isa. Ay sa ating Ama sa langit. Siya yung kapangyarihan. Eh, kung gusto niya mag-asawa ng kung ilang milyon, eh kaya niya. Diba? Pero hindi niya ginawa dahil siya nga ang salamin eh. Sa lahat ng magbubuting gawain. Ngayon, hindi naman niya pinagbabawal na huwag mag-asawa. Kaya nga lang, ginusto niya na siya huwag mag-asawa dahil ba't mag-aasawa pa siya? Ay nagagawa naman niya lahat ng bagay. Di ba? Nakikita at hindi nakikita, nagagawa niya eh. Ibig niya sabihin, kaya niyang maging masaya kung gusto niya. Kaya niyang makiramay sa kalungkutan kung gusto niya. Hindi niyo naisip yun mga kapatid. Yung mga katulad ko diyang mga kalalakihan na mga gumagawa ng kabit-kabit na yan. Tingnan natin ating Panginoong si Isaw Ama. Siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Napakalabo ba natin siya tularin? Samantalang may salita siya mga kapatid na hindi higit ang alagad sa kanyang Panginoon. Ngunit kung siya maging sakdal, ay magiging daya siya ng Panginoon niya. Ibig sabihin, kung gusto mong maging masaya, ay magagawa mo kahit wala kang asawa. Dahil ang iba kasi, ang kasiyahan nila, nasa kanilang asawa lang eh. Kaya ang iba nagpaparami ng asawa, mga kapatid. Naniniwala ba kayo dyan? Yung iba kasi, bakit ang ating Panginoong si Isa, hindi naman siya nag-asawa? Di ba? Yung isang asawa, sapat na eh. At hindi mo talaga magagawa na magpakalunod dyan. Dahil ikaw din ang kawawa dyan. Sobra-sobra pa nga yung isa eh. At kukuha pa ng ikalawa o ikatlo. Bakit sobra-sobra? Eh kasi nag-aaway kayo pag minsan, di ba? Yun yung kasobrahan. Ang mag-asawa, pag nag-aaway, yun, sobra na yung pagsasawa. Dahil kung kontento, di wala sanang away. Di ba? Pag sobra yung pagsasama, yun nag-aaway. Dahil lahat ng sobra nga masama eh. Kaya pag nag-aaway na, ay sobra-sobra na yung pagkasama. Ba't hanap ka pa ng iba? Eh, sumusubra na nga eh. Alam niyo, ibig ko sabihin mga kapatid. Pag palagi na kayo nag-aaway, mag-asawa, ibig sabihin, yung sobra. Eh, huwag ka na nga hanap. Sobra na nga eh. Nag-aaway na kayo, hanap pa kayo ng iba, di mas lalong madadagdagan. Kontento na dun sana eh. Huwag lang kayo mag-away, eh, eksakto. Kaya yung nag-aaway na mag-asawa, tapos mag-asawa ulit, gihiwalay mag-asawa ulit. Mali yun, mga kapatid. Hindi tama yun. Pinapunta ka na dun sa sobra-sobra, eh, hanap ka pa ng dadagdag. Eh, anong magiging mangyayari doon? Di ba, di lalong umapaw.
umapaw na at masyadong nakakasalantana ng nasa palibot mo, mga kapatid. Yan, di natin mapipigilan yung mga ganyang pangyayari. Dahil yan ay nagaganap para huwag tularin, mga kapatid. Nangyayari yan para huwag tularin. At itong nangyayari sa atin ngayon, lalo dito sa nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid, ito'y nangyayari para inyong tuladin. May malaking clue yan, mga kapatid. Problema nga lang yan. Wala tayong pera eh. Diba? Dahil sabi doon sa Facebook, ewan, pag wala kang pera, wala kang halaga sa kanila. Walang mahalaga sa tao ngayon, pera eh. Di ba? Natatakpan kasi ng pera yung pananampalataya. Saka lang tayo maniniwala na may Diyos o may Ama pag may pera. Pag wala ng pera, bali wala na rin. At yung iba, mga inililigaw din naman dahil di sa pera. May katulad ng relihiyon na anong kan ngayon. Nag-aaway-away. Marami nagtitiwalagan. Yung panahon ngayon, mga kapatid, ay ano, lahat ng mga itinayong kasinungalingan, igigiba yan ng katotohanan, mga kapatid. Ibabagsak ng katotohanan ang gaano man katibay na itinayo ng kasinungalingan. Ibabagsak yan ng katotohanan, mga kapatid. Dahil yung katotohanan lang ang tatayo. Kabutihan, yun yung matuwid, yun yung tama, yun yung mabuti, mga kapatid. Yun lang ang tatayo. Yan lang ang maiiwan. Dahil ayaw ng ating Ama. Sapat na itong mga naganap na ito. At medyo kasalukuyan pa umaabanti yung kaganapan hanggang sa mag-fix. Darating sa sukdulan na kinakailangan ng talagang umulan na ng apoy. Mangyayari yan, mga kapatid. Kaya wala tayong tigil sa pagpapaalala sa lahat. Ayunan, lahat man nangyayari. Samahan yung utos ng Ama. Umayon ka, huwag mong kontrahin yung mga nangyayari. Basta yung utos ng Ama, sundin natin. Para yung mga susunod pa na mangyayari, yung kapahamakan, ay bahagya tayong makaiwas, mga kapatid. At least, nakaiwas tayo, di ba? Sa kapahamakan, kahit bagyaman lamang. Diba? Dahil yung matuwid at mga banal, bahagya lang yan makakaligtas eh. Yun yung nakasulat man din, mga kapatid, sa Biblia. Hindi lalabis, hindi kukulang yan. Basta bahagyang makakaligtas yung mga matuwid at mga banal. Ay, yung mga makasalanan. Ako, maiipon yan sa isang dako at isa ang mangyayari sa kanila. Saan tayo natapos? Yun, mag-ibigan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili do sa 9. Ito ay madaling basahin, itong salitang ito na ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Paano ba inibig ang iyong sarili? Yun ang i-apply mo sa kapwa mo, mga kapatid. Ay, matagal ng aral yan at ating sinusutugan lang. Ginagawa ba natin yan? Yan ang tanong. Ginagawa ba natin sa ating kapwa yan? Pag hindi mo ginagawa yan, malinaw. Hindi mo iniibig ang iyong sarili, mga kapatid. Hindi mo ginagawa sa iyong kapwa yan. Ngayon, kung iniibig mo yung sarili, siyempre ganun gagawin mo sa kapwa mo. Diba? Kung ikay nananapak ng kapwa mo, kung ikay pumapatay,
Ay kinananapak, ibig mong sabihin, gusto mo ring masapak. Ay pag ikaw ay pumapatay, ibig sabihin, gusto mo ring mamatay. Dahil ganun niya eh. Kung ano yung gusto mong mangyari sa iyong sarili, ganun din ang gawin mo sa kapwa mo. Diba? Yun yung ibig sabihin ng salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Kaya kung anong i-apply mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa iyo. Yun. Kaya baga yung nagsasabing banal na misa daw yan. Yung mga nasa itaas na ayaw bumaba na nagpapahirap na ng bayan. Akala naman siya ay nagpapabuti ng bayan. Diba, tinuwi yung pahirap na ginawa niya, ilang tao yung na-hospital sa ginawa nila. Diba? Hindi ba yung pahirap? Buti yung tatatlo may 300 kahapon yung na-hospital eh. Mga sugat, yung pinagawa ng translasyon na kaululan na ginagawa nila. Nako, sabi ko sa inyo. Yung nakakalungkot. Napakarami ang mawawalang tao. Dahil sa pagsunod sa hindi ipinag-uutos ng Ama. Yun ang magiging dahilan, mga kapatid. Mga mamatay nga kayo ng dahil sa inyong mga kasalanan. Ika ng ating Ama. Siguro nakahanda na sila sa kamatayan, kaya nila ginagawa yun. Diba? At tayo, inihahanda naman tayo ng ating Ama sa buhay na walang hanggan, hindi sa kamatayan. Buhay na walang hanggan na mayroong kapayapaan at katiwasayan, mga kapatid. Sa 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapwa. Ibig sabihin, pag ginawan mo ng masama ang iyong kapwa, ay hindi mo siya iniibig. Walang pag-ibig sa iyo. Nagnakaw ka. Dinaya mo. Ano pa? Nag-abroad ka, iniwan mo yung asawa mo. Maganda bang gawain yun? Tapos pagbalik mo, buti kung yung asawa mo pa rin iniwan mo, ang babalikan mo. Ay ibang lalaki ang binalikan. Yan. Samantalang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ginawa mo sa yung kapwa yung ganun, ay walang pag-ibig sa iyo. Ang nasa iyo lamang ay paglibog. Yun lang ang nasa iyo. Hindi pag-ibig, paglibog. Mga kalibugan. Yun lang ang naghahari sa iyo pag ganyan ka. Nako. Mabuti kung wala kang anak. Kakahiya kayo. Sabi ni Presidente Bongbong mahiya naman kayo. Tunay yun, mga kapatid. Mga taong walang hiya, walang tigil sa paggawa ng masama. Kapal. Kapal ng mukha. Mabuti kung wala kayong magulang, wala kayong kapatid na mapapahiya sa inyong mga ginagawa. Diba? Buti kung sarili nyo na lang ang pinapahiya nyo. Hindi nyo inisip yung mga taong halos matunaw sa kahihiyan sa pinaggagawa ninyo. Hindi nyo alam yun, yung karangalan ng isa ay karangalan ng lahat sa pamilya. Kahihiyan ng isa ay kahihiyan ng lahat. Kaya pag-isipan natin mabuti kung ano yung ikararangal natin sa isa't isa. Kung tayo membro ng isang pamilya o isang relihiyon man lamang, ang ating dapat gawin, pag-ukulan ng pansin, kung ano yung ikabubuti mo
At yung ikabubuti mo, isipin mo rin kung yun ba ikabubuti ng pamilya ko. Yan ang tanong natin sa ating sarili. Ako ba ipagmamalaki ng mga anak ko sa ginagawa kong ito? Ipagmamalasakit ba ako ng aking mga kababayan, ng aking mga kapatid? Sa palagay nyo, yung mga pangangalunya na yan, nakwenta nyo na ba kung ano ang kahihinatnan ninyo sa mga ginagawa nyo yan? Sumagi na ba sa isip ninyo? May panahon pa. Maliban na lang kung ayaw niyong magbalik loob sa Ama. Doon sa 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Unang-una nating ibigin, nakasulat mga kapatid, ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ang paraan ng pag-ibig sa kanya yung pagtupad ng kanyang buong kautusan. Pangalawa ay ang ating kapwa. Ituro natin sa kanila kung ano ay pinag-uutos ng ating Ama. I-apply natin. Tayong mga inutosan ng Ama, i-apply natin din sa iba. Bahagi natin sa kanila. Kagaya ng ginagawa ng inyong lingkod nagsasalita sa inyong harapan ngayon, mga kapatid. Yun yung tunay na pag-ibig sa kapwa. Dahil alam ng lingkod ng Diyos, ng ating Panginoong si Isaw Ama, kung ano ang kanilang kahihinatnan. Sa paggawa ng mabuti, sa mabuti ka rin paruroon. Sa paggawa ng masama, sa kasamaan at kaparusahan din ang iyong paruroon. Kayong mga gumagawa ng kalikuan, yung mga kahalayan na yan, sana ito'y makarating sa inyo. Mag-isip-isip kayo. Dahil tayo nilikha ng ating Panginoong si Isaw Ama para gumawa ng mabuti. Hindi tayo nilikha para gumawa ng masama. Dahil ang gumagawa lamang ng masama ay ang diablo. Gumagawa ng mga kahalayan, diablo. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng kahalayan, gumagawa ka ng masama, aminin mo man o hindi, kampon ka ng diablo. Sa 11 tayo. At ito, yamang nakikilala ang panahon. Tama ba ito? Na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisisampalataya ng una. Ang gabi ay lalong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at sa pagkakainggitan. Kundi bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong si isa at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Tama ba? Kahalayan. Huwag paglaanan yung laman dahil walang laman na maliligtas, mga kapatid. Ang paglaanan natin ng ating panahon ay ang Espiritu. Ang Espiritu ay ang mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ang laman, mga kapatid, ay yung gumagawa ng kasalanan.
dahil hinatulan ng ating Panginoong si Isa ang laman dahil sila ay gumagawa ng kasalanan. Ang tawag ng ating Panginoong si Isa sa kasalanan ay laman, mga kapatid. Mahaba pa tayo. Ang problema, anong oras na? Ayan, hindi pa natin nahati yung isang mensahe. Ayan lang muna mga kapatid, para wag kayong magsawa sa haba ng ating napapakinggan. Para may yung isang oras, siguro naman hindi kayo sabi sa Ilocano, ang kayo nga masulit mang agdingig. Ureg kikidim kayo kakabsat, mabalin yung madanon. Iti siya uti ama, babaeng laing, iti panagdingig yo. So nga iti title, iti dahito nga programa tayo, iti silaw, iti lubong, iti adalapayag nga, lapayag na, nga kaya na agdingig, kit dumngeg. Ay kakabsat ti programa tayo. Di kamo siguro ti Ilocano nga buy-buya agdingdingig dito. So nga ag Ilocano ka mambasit nakong kuna na ti Espiritu Santo kanya. Tapno di daduma nga agdingdingig nga Ilocano ket maawatan na pasaray dito programa ng ating Panginoong si Isaw Ama. Dito lang iti mensahe nga hintay na awat at ang oras kinaldaw mga kakabsat. At igdog kumapay ato ingem dati oras. Kat umatigdog mo kakabsat. Baka mauma kayo nga agdingig. Iso nga silpuan tayo tumanin to no maminsan man nga aldaw. Iti daytoy metlang nga aldaw Sabado kain kastumot laing nga oras. Yung kakabsat, temporary. Nagsisina tayo manin. Ito maminsan, at kikita tayong tumanin. Iti daytoy programa. Uri nagto iti ayan nyo kakabsat. Anyaman, iti kita ti panagbiag tayo. Titunggal may sa kanya tayo. Uri nagto iti ayan tayo kakabsat. Basta dingig kayo iti programa nga intid kanya tayo ti ama. Iti daytoy nga maudi nga aldaw. Ket iti biyaya kaasi king kapayapaan nga intid ti ama kanya tayo. Babaen iti anak na nga ti Panginoon tayo nga ni isa ket mapan kumakada kayo amin. Siya nawa ket agyaman na kakabsat. Tingin nyo palang kakabsat iti patotoo. Ang magpawalang halaga sa pagsusunod ni Moises sa patotoo ng 2 at 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng Panginoon ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pangalan, ang ating Panginoong si Isa ay pawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa
Reyes 22:23. Sumunod ang sinabi ni Moises, ang Panginoon si Esau Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo itatalikuran. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos sa gitna ng bayan. Sinuwa at Sinuwa. Sinuwa at Sinuwa. Tama na ito.